to the launching of the second solar-powered charging station. Importante pong part ng netong unit is yung battery. Nilagyan rin po namin siya ng AC input yung battery. Just in case na may calamity, pwede rin po siya kunin. So pwede rin po siya isaksak sa outlet para i-charge. Dito po sa likod, meron tayong dalawang breaker which is yung AC and DC. I-on po natin siya. Yan. After ng 45 minutes, magkukusa siyang cool down. Yung cooldown niya po yung importante para hindi po ma-overload yung battery natin. Then magkaroon siya ng time mag-recharge to gather energy po from solar. Mahalaga yung ganitong mga aktibidad, no, at mga inisyatiba para sa isinusulong natin na climate justice at yung ating unti-unting pag-atras sa pagiging dependent sa fossil fuels, at bilang pagtugon na rin ito sa panawagan ng ating university na tumalima sa mga United Nations Sustainable Development Goals, at bilang kasama ito sa ating strategic, sa ating core values, respect for the human rights and the environment. Fossil-free! PUP! Fossil-free! PUP! Nakakatulong po sa mga estudyante yung magandang project tulad ng ganitong project dahil nagkakaroon po sila ng access para sa mga innovation. Ito lang yung maging first step para sa mga susunod pa ay magkaroon pa tayo na mas madami pa at mas mapalagana pa natin siya. Hindi lang dito sa PUP, syempre, kundi sa iba't ibang paaralan pa or sa mga lansangan kung saan siya mas pinakakailangan. Kaya flicker by flicker kasi paunti-unti tayong magpapaliwanag at magkakarga ng energy galing sa mga malinis na enerhiya. So sa amin, sa College of Arts and Letters, marami kaming natutunan. Hindi lamang sa pangangalaga ng kalikasan ng environment, sa renewable energy, kung hindi sa kakayahan namin bilang isang kolehiyo sa area ng humanities na makapag-contribute sa layuning ito sa advocacy ng Pilipinas. Climate justice! Now!